Radyo Pilipinas Lucena, sir, ano po ang tugon ng pamahalang nasyonal sa power outages po sa Occidental Mindoro? Power outages po. Oh. Ay sa ngayon nagka-problema nga dahil hindi isang planta bumagsak. Alam mo 'yun dahil sabay sunod-sunod yan, sunod-sunod nag-trip kung tawagin. Pero dahan-dahan naman bumabalik. So ang power supply natin ay sapat naman nagkaka-red and yellow lang tayo na alert. Pero sa kasalukuyan, nakikita namin dahan-dahan bumabalik sa normal na naman yan. Maayos na natin yung mga naging problema, yung technical problem dun sa mga planta. At maraming nakikita ko sa news, baka meron daw na nagsabotahe. Pinag-aralan din namin yan, wala naman. Talagang mabigat lang talaga ang load, hindi kinaya tsaka nagka-technical problem, may pyesa ro na kailangan paltan. Kaya yun ang ginagawa ngayon, binabalik na dahan-dahan. So far naman, meron konting yung mga iba nag-power outage, pero pagka naayos natin ito, pagka naayos natin yung mga nag-trip na power plant at saka mga substation, babalik na naman tayo sa dati. Okay. Magandang hapon po. Good afternoon. Pangulo. Marami po kayong tinitingnang paraan para sigurado na stable ang supply ng kuryente rito, yung mag-tap ng mga probinsya malalakas ng kuryente, solar energy. Alin po rito, Mr. President, Lahat. ang pinakamabilis at how soon will it happen? Ang pinakamabilis solar. Dahil ang solar, wala. Basta kung meron kayo ng solar cell, pwede nang gamitin ka agad yun. So yun ang talagang pinakamabilis. Pero ang long-term solution dyan, hindi lamang yung solar. Kasama sa long-term solution yung solar, yung wind, yung hydro, yung geo, lahat ng ating makuhanan ng power ay pinag-aaralan natin at pinapatibay natin ang sistema. Pero sa Mindoro, both Oriental and Occidental, ang long-term solution is yung submarine cable para makabit na sa grid. Dahil yun ang problema dito, hindi pa nakakabit sa grid. So naglalagay na tayo ng submarine cable para dito specifically for Mindoro, para yung mga ibang lugar naman na sobra ang meron silang excess capacity na tinatawag. Hindi nagagamit, sayang. So yun ang pwede natin paglipat-lipat kung saan ang pangangailangan. Hi sir, magandang hapon. Sir, kanina you have personally witnessed yung devastating effect ng El Nino sa mga sakahan. Paano sir titiyakin ng gobyerno yung food security sa gitna po ng El Nino? Well, kung pinag-uusapan natin ay bigas, sapat naman ang ating supply. Hindi kailangan mag-alala ang tao. Yung mga area, sa katotohanan, yung mga area na may patubig, tumaas pa yung ating naging ani, yung tons per hectare natin. Pero siyempre marami pa, gagaya rito, siguro mga 50% lamang ang irrigated. So yung iba talagang nahirapan. Dito sa Occidental Mindoro, meron ang calculation namin 1% lamang nung mga irrigated lands ang naapektuhan ng El Nino na talagang kailangan ng tulong. Pero yung naiwan na hindi irrigated ay yun talaga ang kailangan namin. Kaya pinapaspas namin yung paglagay ng solar pump at saka pati na yung dam na pinaplano ng NIA at para yung supply ng tubig mapalawak natin yung irrigable land. Kasi basta't irrigated, kahit na may ganito, kahit na may El Nino, pwede pa rin. Pwede pa rin. Tapos marami tayong dinadala na post-harvest facilities para imbis na ginigiling pa yung palay, malayo pang dinadala, kung saan pa dinadala. Kaya dito nang gagawin para menos sa gastos, mas malaki ang kikitain ng farmer. Thank you sir. Thank you. Sir, Mariboy Sinido. Hello. Mariboy Sinido po from RFM Mindoro. Hello. Ang problema po namin, Mr. President, yung kuryente
Yun ang kasi nasa gitna tayo ng negotiation ng ERC tungkol diyan sa presyuhan ng kuryente. Pag natapos yun, then the special case naman kasi talagang Mindoro dahil sa power, decades old problem na yun. Kaya pagka natapos yun, malaman na namin kung paano pwedeng gawin dito, baka makapagbigay ng subsidy para ng ERC, baka makapag-approve ng subsidy para sa Mindoro provinces. Okay? Hi, President. I'm here, sir. There you are. Yes. Sir, how do you feel about the sentiments of First Lady Liza Marcos over Vice President Sara Duterte? Will it affect your working relationship with the Vice President and also your reaction to suggestions that it's timely that she be replaced in the cabinet? Why? I don't see the reason behind that. But, well, first of all, my first reaction is what a lucky husband I am. That I have a wife na very protective sa akin na kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin, talagang she gets very upset. I guess we cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. But mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, mag-uusap kami na tungkol dyan. Para huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin lahat itong naging issue nito. So, sir, sa meeting po natin, you will assure the Vice President that she will not be replaced as DepEd Secretary. She She doesn't need my assurance. She knows that. She knows that. Yeah, she will be any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. All the other things are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o corrupt, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Hindi ganun si Inday Sara. Alright? I don't think we need to patch anything up. I think she understands, as I said, as a wife herself, she understands the sentiments of the First Lady. And our conversation will be precisely that, to say that, I am sure you understand how she feels because alam niyo, ang First Lady hindi sanay sa politika yan eh. Kami manhid na kami dyan sa mga insulto, kung ano-anong personal na insulto, policy, lahat. Manhid. Hindi siya galing sa political family. Kaya siguro, she still has to learn na magpalampas ng konti ng mga ibang masasakit at may init at maanghang sa salita. Okay? All right.